Gaya nga ng sinabi ko sa chapter review natin, natatalakayin natin yung ibang impormasyon patungkol sa chapter 1095. Ito na nga yung video na yon. So basically, i-analyze natin yung mga pangyayari sa chapter 1095 na probably hindi nyo gaanong napansin. With that being said, ang una nga nating pag-uusapan itong scene nila Ivankov at Kuma. Nabanggit nga ni Ivankov yung patungkol sa lahi ni Kuma na isang Buccaneers. At may knowledge nga siya na itong mga Buccaneers daw may dugo ng mga Giants, kaya malalaki sila at malalakas physically. Ngayon dito na nga tayo magkaka-idea kung bakit ganun na lang ka-obsess itong world government sa mga Giants. Dahil nalaman nga natin kay Trafalgar Law during Punk-Hazard Arc na ilang daang taon na daw pinag-aaralan ng world government kung paano sila makakagawa ng mga human giants. Ang ebidensya nga dyan yung mga nakita nating field experiment sa Punk-Hazard at even itong mga bata na ginagawang giants. Meaning kung ganito sila ka-obsess sa mga giants, it makes sense na nga kung bakit ganito na lang yung ginawa nilang aksyon nung malaman nila na yung dugo ni Kuma at yung tatay niya galing sa Buccaneers tribe. Kumbaga similar lang yan sa obsession ng mga Cyberpol agents nung malaman nilang nag-e-exist itong si Big Mom. Sa part naman ng tatay ni Kuma na nakita nating kinikwento yung patungkol sa Sun God Nika, dahil nga sa nung oras na to nasa Merijoa sila ng anak niyang si Kuma, it is safe to assume nga na ang nagpaumpisa ng haka-haka o ng kwento patungkol sa Sun God Nika na narinig mismo ni Husu sa mga slaves sa Merijoa, itong tatay ni Kuma yung punot dulo ng kwento na to. Kumbaga itong tatay ni Kuma yung nagpaumpisa ng kwento patungkol sa Sun God Nika at napasa-pasa itong kwento na to sa iba't ibang slaves sa Merijoa sa mga sumunod na taon. At malamang dito rin na-inspired si Fisher Tiger, kaya yung Jolly Roger na ginawa niya para sa Sun Pirates literal na araw. Araw na sumisimbolo sa kwento ng Sun God Nika na narinig rin niya nung time na nakakulong pa siya sa Merijoa. Anyway, ngayon mapunta naman tayo sa nangyaring pa-tournament na itong mga Celestial Dragons sa God Valley. Sa latest chapter nga ni-reveal na itong God Valley daw matatagpuan sa West Blue. At makokonekta nga natin dito si Shanks, since sinasabi nga na ipinanganak daw si Shanks sa West Blue. At nakita naman siya ng Roger Pirate sa God Valley, kaya it makes sense na sa West Blue matatagpuan itong God Valley. Sa part naman ng mismong pa-tournament na itong mga Celestial Dragons, base nga sa translation ng OP scans, si Kuma nga yung tinuturong premyo para sa tournament. Pero nung nilabas nga ng TCB scan yung version nila, iba nga ang sinasabi. So sa video nga na to, gagamitin natin itong version ng TCB scans. Pero hintayin nyo pa rin itong official translation ng Viz Manga. Bali kung tama nga at hindi si Kuma yung premyo sa tournament na itong mga Celestial Dragons, at in fact itong 6 na baul sa likuran niya, ay assume na itong 6 na to mga Devil Fruits. Since dito nga nilalagay ang mga Devil Fruits sa treasure chest. Makailang beses na nga natin tong nakikita. Ngayon sa series nga ng One Piece nakakita pa nga lang tayo ng isang tournament. At ito nga during Dressrosa Arc sa Correda Coliseum. Ngayon ano ba ang premyo sa tournament na to? Diba yung Mera Mera Nomi? Kaya naman kung itong 6 na baul nga na to yung premyo para sa tournament sa God Valley, makokonekta nga natin dito yung sinabi ni Big Mom kay Kaido during Wano Arc na yung Devil Fruit daw ni Kaido binigay niya mismo sa God Valley. Hindi kaya isa itong Devil Fruit ni Kaido sa mapapanalunan sana sa tournament na to? Ito kaya yung pakay ng Rocks Pirates kaya sila nasa God Valley? Ang kuhain itong 6 na treasure box, 6 na naglalaman ng mga legendary Devil Fruits? So kung may idea nga kayo sa kung ano itong possible na 6 na Devil Fruit, comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Dahil possible nga na bukod sa Devil Fruit ni Kaido, pwede rin na dito nakuha ng ibang Rocks Pirates yung mga Devil Fruits nila. Gaya ng Gura Gura Nomi, itong Fly
life root ni Shiki, or pwede rin na itong Nikyu Nomi ni Kuma. So maraming ngang possibility. Ngayon ay mapunta naman tayo sa mga Vice Admirals. In chapter 1089 nga inintroduce itong siyam na Vice Admirals. At all throughout nga sa pagpapatuloy ng bawat chapters, isa-isang nire-reveal yung mga kakayanan nila. Sa siyam nga na to ang pinakapamilyar tayo kay Vice Admiral Doberman. Since una nga natin siyang nakilala during Enies Lobby arc. During Marineford War naman nakita rin natin siya. Ang ikalawa namang pamilyar na tayo kay Vice Admiral Dal. Since bago nga itong event sa Egghead Island, nakita na natin siya. At sa chapter 1091 naman ni-reveal na ang primary weapon niya. At ito nga similar kay Sanji, which is yung pagsipa. Similar nga sa chapter na to ni-reveal din yung kakayanan netong isa pang Vice Admiral. Bukod nga sa kahawig siya ni Queen meron nga rin siyang robot arm. Robot arm na similar sa nakita natin kay Franky sa latest chapter ng manga. Kaya naman pag nagkataon nga siguradong magandang matchup to para kay Franky. Itong Vice Admiral naman na hindi pinangalanan in chapter 1094 na nakita nating may armas na spear na merong shell na talim may kakayanan nga siya ng isang Zoan Devil Fruit. Since nakita nga natin sa ikalawa niyang atake na nag-transform siya. Kita nga natin yung pagbabago sa paa at pagkakaroon niya ng buntot. Sa part naman netong pinangalanan na si Vice Admiral Bluegrass ni-reveal na rin yung Devil Fruit niya. At ito nga yung Ride Fruit kung saan nakakakontrol nga siya ng kahit na sino as long as ilalagay niya nga lang itong tali niya. Ngayon sa latest chapter nga ng manga ni-reveal pa ang ilan sa mga Vice Admirals. Una itong dalawa na to na may mga balbas. Ipinakita nga na itong matabang may balbas may hawak na parang shotgun. Itong payat na may mahabang balbas naman hawak nga itong ulo niya na merong patalim. So I assume na related sa ulo niya itong Devil Fruit powers niya. At speaking of ulo nakita nga rin natin itong long hair na Vice Admiral na mag-a-attempt ng isang atake gamit yung ulo niya. Yung appearance nga ng ulo niya similar sa canon. At I assume na gaya sa may balbas na Vice Admiral related din sa ulo niyang may canon yung Devil Fruit powers niya. Meaning ang natitirang Vice Admiral na lang na hindi pa nire-reveal ang powers o ang weapon itong nasa gitna. Bali masarap ngang pag-usapan itong mga Vice Admirals na to. Since sila nga yung potentially na makakaharap ng ibang miyembro ng Straw Hat Pirates na alam naman nating hindi gaanong kalakasan in terms of battle. Gaya nila Nami, Chopper at Usopp. Anyway, sa huling part naman ng flashback ni Bonnie sa tatay niyang si Kuma, tinanong nga niya kung mapapalaya din daw ba siya netong sinasabi ni Kuma na Sun God Nika. Ang sinagot nga lang ni Kuma oo naman. So itong statement nga na to sinasuggest na itong sitwasyon ngayon ni Bonnie na babarilin na ng mga Marines hindi matutuloy. At pwede ngang magising na ulit itong si Luffy at ililigtas siya. Bali kung magkataon nga at mangyari to ang ironic lang dahil marirealize nga ni Bonnie na yung tinutukoy ng tatay niyang si Kuma na Sun God Nika nasa harap niya na pala. At ito nga si Luffy. Pero kung ako nga ang tatanungin mas gusto kong makita ni Kuma ng harapan itong transformation ni Luffy. Gusto ko ngang marinig niya mismo ang drums of liberation sa pagtatransform ni Luffy. Nang sa ganon maalala niya yung kinuwento sa kanya ng tatay niya nung bata pa lang siya. At ma-realize niya na totoo pala. Totoo na merong Sun God Nika na magliligtas sa katulad niya. Itong tinutukoy ng tatay niyang si Nika na nagbibigay daw ng ngiti sa mga tao gusto kong maranasan mismo ni Kuma. Gusto ko nga siyang makitang ngumiti. Dahil sa lahat nga ng masasakit at hirap na pinagdaanan niya gusto ko ngang mapunan ang lahat ng ito ng mga ngiti sa labi niya.